Hello mga bossing, share ko lang. Itong katrabaho natin is may binibenta siyang upuan. Sabi niya, hanapan ko daw kung sino ang may gustong bumili. Pero sabi ko, tingnan ko baka magustuhan ko at ito nga, i-check natin kung ayos siya. Para pag nagkataon eh, magustuhan ko is ako nang bibili. Kasi binibenta niya na lang guys ng 20. So, Wow! may kasama ng table din. At mukhang ako na nga ang kukuha nito dahil pinababa ko na rin sa kanya. At sabi ko nga, bagong-bago pa, parang hindi niya ginagamit. At sabi nga ni seller is minsan niya lang daw yan maupuan kasi nga hindi naman daw siya naglalagi dun sa bahay niya. Yun nga mga bossing, nagkasundo na kami at inabot ko na sa kanya yung 20. Sabi ko pang yosin niya at natawa nga rin siya. So yun mga boss, nandito na yung nabili natin. Nilagay sa likuran ng bahay. Yan. Ito yung likuran ng bahay, ang luwag oh. Mayroon na akong tambayan kapag nagkakape, may upuan. Bago pa siya. So, ganito lang dito guys sa lugar na napunta namin para kami makatipid. So kung kaya naman makabili ng mga gamit na use na pero mga maayos pa tulad nito, bago pa to. So kung bibili namin to, aabot ng, sabi nung seller, aabot ng $60 to $70 plus tax pa. So di ba? Nakamura na kami dito. Bagong bago pa. And meron pang akong nabili na ano rin, chiller na mga cooler. Nabili ko lang din siya sa dito sa online, sa community. May nagbebenta, nagpapabidding. At kung bibilin rin to, mga $70 din to kasama tax. Kasi nabid ko siya ng $50. Di nakatipid na ako ng ano, 'di ba? Mga ilang dollars din. Kasi kailangan namin 'to pag nagta-travel. Lagayan namin ng mga frozen kasi malayo dito yung Filipino store. Babiyahe pa kami ng mga 7 hours. Meron na kaming storage. Yun lang. So kung pwede namang mga gamit na, yung hindi naman sobrang ano talaga importante, na hindi naman kailangan laging bago. So, may mga bagay kasi na kailangan nating bilhin na mas maganda talaga bago. Pero kung ganito lang naman, hindi naman siya sobrang importante, okay na yung mga second hand, mga gamit ng gamit. Marami dito nagbebenta kaya ikaw na lang talaga ang diskarte mo para makatipid ka. Hanap ka, tiyaga-tiyaga ka maghintay, may mga nagbebenta ng mga gamit sa bahay. Halos karamihan nga ng gamit namin dito guys is mga second hand. Napalitan lang siya ng bago kasi nung lumipat kami dito sa bagong bahay, mga bago yung mga gamit na kasama na yun kapag magre-renta ka. Yun ang kagandahan dito. Kapag nagrenta ka ng bahay, sila nang magpo-provide ng washing machine, yung inyong dryer, yung lutuan, yung ref, halos sa lahat na. Wala ka nang poproblemahin. So maglilipat ka na lang talaga. Ayan. So idea lang guys sa iba, lalo yung mga gustong mag-Canada at yung mga paparating dito. Kung gusto niyo makatipid, kung mapunta kayo sa mga small community, small town, yan, mayroon yung mga group na pwede kayo doon mamili ng mga gamit na, at minsan naman nagbebenta sila ng mga bago pang gamit, pinapabid nila, minsan naman fixed price. So kayo bala, i-search nyo rin yung presyo kung bago kayo mag-bid. Kung alam nyo naman na napakamahal talaga nun sa online o yung brand nyo nun, tapos ang bid nyo naman eh nasa kalahati, so kunin nyo na, di ba? Makakatipid kayo. Yun lang guys, na share lang tayo ng tips kung paano makatipid dito sa Canada para makabawas tayo sa ating mga expenses, di ba? So yun lang mga boss, salamat at huwag kalimutang i-share at like nyo kung nagustuhan nyo. God bless mga bossing.